gold lane. Yun. Kasi sila sa kanila doon, sobrang core talaga ng gold lane. As in, the core of the core. Alam mo yun. Ilang taon na natin... Hindi ko na ano yun. Ilang taon na natin kinakagalit yung word na core. Pero dito tama yan. Tama yun sinabi Na-gets mo. ni Coach Treb. Alam ni Coach Treb na ang gold lane ang core. Attack it. Attack on gold lane. Choke it! So, tama yung ginagawa nila for sure. And at the same time, yung ginagawa dito sa kabila. And Benny Cutie, ang dami. Alam gamitin yan. O ano? man. Ano lahat gold lane, boss? Lahat gold lane. Wala na. Carry mo. Meron tayong gold lane contraband. No nga eh. Kung sino man makalusot yan na yun. So what we do here? So, Carry, Clint, Iritel, Tiritelo. Clint. Tatlo lang naman. Hindi maklint si Benny. Hindi nga. Kaya nga Si Marco. parang bagyo na eh. Oo. It's time to bagyo with a carry. Kahit si Owl, hindi rin makaklint eh. When the body suffers, Mamaya na. Mamaya. Patril ano? Teka. Patril muna tayo konti. Ito na. Ang Benedetta ni Fordy. Yes. Dito una akong namulat sa kung sino nga ba talaga si Sanford Minuya. Ganyan pumindot. Kaya siya kinukuha, batang-bata pa lang. Oo. Ang lupit pumindot. Mula sa tahanan ni Dogs. Tahanan. Sa bahay ng The Aider. doghouse. Oo. May iba pa bang team si Fordy dati? Yun na talaga. Doon siya nagsimula eh. Doon siya unang... Doon siya namulat. So sila yung nag-invest kay Oo. Sanford. Yes. Ngayon, world champion na siya. Ngayon, stonks yung investment. Here we go. Alam talaga eh, si Boss Dogs may eye for talent. Yes. And hanggang ngayon, ongoing yan. Naghahanap pa rin siya. So, binabati namin yung mga tropan dyan. Ako si Doggy, malupit, mga malulupit yan. A lot of players right now din sa MPL, dun talaga. And ebidensya si Sanford of his skill. Yep. And there you go, the Iritel. Wala ka nang no choice, Evos. Kailangan mo nang mag-Iritel. Sobrang dive heavy ng Evos. And I think this is according to Echo's plan. And they answer back with a carry. Na ako po, pag ang team fight tumagal at na-weather ng Echo yung storm, yung bagyo naman ang hahagupit. Kapag na-timing nila na, okay, heavy crossbow, mamba out, kami naman babawi. Yeah. Sabi niya, what is tank paper only? Napakalambot pero napaka-hapdi din na tumira itong lineup na itong Evos Legends. Tama yung tanong mo, boy. What is tank? Walang tank. What is tank talaga? Walang totoong... Tignan mo magkakaroon tayo ng recap ng draft. Walang totoong tank yung Evos. Walay. Ang pinaka-frontline mo dyan siguro Arlot na. Oo, and yung Arlot, para tumagal siya sa fight, dapat sumi-spellbomb. Tsaka kailangan set siya eh. Kailangan talaga siya Tama. yung hindi siya makita. Yes, tapos Yun. perfect yung initiation. Kung meron mang small margin of error at mahanapan nyo ng Echo, hindi na ganun kalinis yung intro. So parang, Nagawa nila kanina against BTR, I don't know Oo. if they can do it against Echo. feeling ko napasubo yata sa draft yung Evos eh. Parang sabi nila, Ito na eh. kunin nyo yung pinakamagaling nyo, pero ang lalambot. Ayun, di ba? Wala silang totoong tank. Oo, pati si Guinevere. Tank yan, pero hindi talaga eh. Tank build. Tank build. Pero, ewan ko, tingnan natin. Okay. Loading up into game number 1 of 1. Alright. Nice save. Nice one. Okay, Save. so this is confirmed match 20 Match in our 20. lineup of 24 games in the group stage. And if I'm not mistaken, this is 16. I'm doing the math here. Guinevere, so that si Guinevere nasa mga 90% My appearance, goodness. 90-95%, So, isang around that number. mga ilang game lang siyang Oo. hindi na consider Oo. sa pick or ban. Hindi mo lang siya siguro 3 games. Grabe. Sobra sa'yo ng tropa Ganun natin si Reyash. katindi. Sobra sa'yo ni Reyash ngayon. Ay, kailangan mo i-message mo. Okay ka pa ba? Hindi, Baka mamaya siya nagme-message sa akin. overload na yan naman. Siya nagme-message sa akin. Pero yung win rate, let's talk Yung about win it. rate, it's amazing. Guinevere is a breakout star. Sa totoo lang. Sa metagame na to. Yung isang change lang na yon na yung una niyang talon, merong mini-stun. Sobrang nagbago. Hindi siya totally unprecedented kasi may konting may konting pahahapyaw na nangyayari. Minsan may magpipick niyan before the patch started. Of course. Pero dito talaga na-realize sa mga teams na teka, parang napakadali palang gamitin ito ngayon. Tama. Yun lang yun eh. Kahit dalawa lang yung ma-knock up mo sa spatial migration, naku, napakadaki ng epekto. And now I'm wondering now. Nakita na natin eh. We were in this reality. Yeah. Diba? Guinevere, sobrang taas ng appearance rate, ban pick, win rate. It's getting there. It's struggling, but it's getting there. Ito. What about Tigreal? Si Tigreal kasi nadagdagan din si Tigreal nung mini-stun. Hindi pa natin nakakita pero feeling ko bumabadya eh. Sa totoo lang yung mga teams ngayon, some of them, syempre, nag-ready sila for the last on maneuvers of the best of one. Pero feeling ko some of them may konti pang tinatago.
very, very slightly tatago. I'm very hopeful for heroes like the Tigreal, like the Barats, for instance. In the jungle? In the jungle. Uh-huh. So yun yung mga inaantay natin na possible pa lumabas. And right now in the group stages, some teams parang sabi nila hindi ko kailangan maglabas. I feel like si Few kanina on the Gushon, medyo hindi niya kailangan magpakita masyado ng heroes. Pero ginawa niya Lalo naman. pag confident ka, Oo. ginawa pa rin niya, di ba? So, super interesting because dito na makita yung mga possibilities of ng mga happenings. Ito na yung preview ng the big one at the end of the year, di ba? Tingnan natin. Di ba? So, Pero ito I would argue, ito big one din to eh. ay, oo. For the past few years of MLBB Esports, walang taon na lumipas na hindi dinaanan ng MPL Invitational. Ay. Ito yun eh. Sa totoo lang, I feel like this is part of the road to M. And It really is though. That's true. Di ba? Especially for teams na mula sa Pilipinas, Oo. kailangan natin patunayan namin. Ganito. Kung ang M Series, yan na yung kasal. Itong Oo. MPL Invitational, ito yung... Debut. hindi. Ano Engagement party. Yung pamamanhikan. Pamamanhikan! Yan. Doon sa mga Wow! nakakaalam. Ito yun. So parang papunta tayo doon. On the way. May mga kailangan kang patunayan na Yes. kailangan mong, may mga promise kang kailangan Dito gawin. may daan yun. Ito yun. Ito yun. Here we go. Game 1 in a best of 1. May momentum ang parehong team na ito. Pero syempre, nanonood kayo sa Tagalog stream. You know what we're looking for. You know who we're rooting for here. You know it! You know it! Walang kabayas-bayas. Joke lang. Syempre, full on support tayo para dito sa Naka-on yung Evo satellite. Naka-on yung Legends. satellite, boss. Nag-on ang satellite. Kitang-kita. Nabayada na ang pag-launch kanina. Hindi na Oo. ba nakita sa inyong mga telebisyon? Ayan, ako si Doma. Nabibigyan dahan-dahan. Ooh. Daddy JP sumisilip din with the soul Teka. boom. Di ba yung na-nerf yung Wilderness Blessing? Yep. Pinapanood ko si JP, parang hindi naman eh. Ay, hindi. Oo. Ang bilis! Ganun Hindi, pa rin. Kasi na-proc niya yung Quantum. Alright, so to explain the mechanics, pinok niya yung Quantum Charge, naka-Wilderness Blessing siya, kaya ang bilis siya maglakad. Tama. Yun Tapos, syempre, all out, straight into that area. Doon siya mabilis eh. Yep. Around the jungle, around the river area rather. So, if hindi nagiging careful itong Evos, actually pwede siyang mapitas doon kanina. Yep. So, I think that's just a small reminder para kay Doma na keep your eyes open. Easy lang, boss. Easyhan mo lang. Easy lang. Here we go. Turtles already spawned. Una, ang Evos Legends sa eksena. Hihilahin ni Taz. Ang ganda naman ng hila na. Maximum Maganda, yan, ah. Maximum range yan. Halos likod na yan ah. Oo. Aba, lahat na lang nandito na eh. Oh, here Ayan, we go. kaso na-reset going into the special migration, activating the Violet Requiem, VR. the VR. 4v4. Pero yan na, nagamit nyo na yung ultima asin nyo. Paano kayo papasok ngayon? Yun ang tanong. Teka, kailangan nila i-perfect yung rotasi. Kasi ngayon, sayaw! Oh, there you go. Like the final blow. Sa kasayon ba niya? Carl TZ, syempre, automatic with Retribution. Baba! Ang espada! With the Primal Rat. And Boom! first blood goes to Sanji. Maganda yung ginawa naman ng counter engagement dito sa kanyang final slash. Pero look at that. It's the beauty Boom! of the Nether Realm with the follow-up dito kay Sanford. Magandang galawan even under the turret lang naman. Ang lalim ni 4D. Shades of M2 Flap TZ. Yun yung paboritong posisyon ni Flap eh. Yung Season likod 7 ng torre, Flap, no? M2 Flap. Nako, iikutakan yun sa mid. Alright, real quick, let's see what the emblem game looks like. Oh, tama, di ba? Oh. Quantum Charge. Agility, Wilderness Blessing, Quantum Charge. Kaya ang bilis panoorin ni JP sa mapa eh. You gotta go Check fast. mo yung minimap. Looking at what EVOS Legends is rocking here. Uy, teka. Tama ba to? Common emblem on Van Strong. Huh. Okay, so this is, talaga alam niya yung trabaho niya. Alam niyang, sustain lang ako, boss. Ano ako? 60%, 70% kung ba't ko pili itong hero na to? Final slash, yun lang. As in kunat, final slash. That's it. That's my job. That's And it. ang tanong doon is whether or not makakapitalize naman ng EVOS yung pag-final slash niya. Kasi they do have the heroes na pwedeng gumawa nun. Tulad nung, syempre, no Spatial Migration. Mm-hmm. Automatic yan. And there's also the combo coming in from the Paquito. That's right. Napakahapdi niyan. So anyone that gets caught here could be in trouble. Pero same can be said with Echo's lineup. Kaya din naman, rinespeto ng Echo yon. Kaya meron silang tatlong Purify. It's a Purify. very specific choice. Na sige, nakikita na namin yan. Sabi ni Coach Treb, alam ko kung anong pinaplano mo. Oh. Veldora, alam ko yung pinaplano mo, Van Strong. Magsawa ka sa kaka-final slash. Oo. Wala ka dyan. May Purify kaming tatlo. Sakasaluhin namin yan. Tapos may eye for an eye pa si Sanford. Good That's right. luck talaga. Oh, so para silang may mini digi. Pwede lang idaan sa sa microhan talaga. Oo. And that's exactly what they're banking on now. Itong si EVOS naman, I think kailangan nilang idaan naman sa pure damage. Yep. So si Domak, yung kailangan bantayan dito
ng EVOS. At para naman sa Echo, I think kayang-kaya nilang agrihin to all day long. They can do this all day. Sanford, nasa likod, hinahabol si Taz. So, Whoa. walang retribution capabilities. Or, kung meron man, medyo tagilid. Tagilid ang vapor! Whoa! Oy, si Taz! Naku! Grand Theft Turtle! Yun na yun! Grabe ka, Taz. Beautiful! You have stolen my heart, Dashboard Confessional. Ang galing nun. Okay, to be fair, yun ang isa sa mga strengths ng isang Guinevere. Bilis. Nabanggitan ni kanina na siguro nga, a majority of her kit is the Violet Requiem, yung CC. Pero, madami na kasi pinipindot yan eh. Favorite mo sabihin yun is spatial migration. Spatial diba? migration, Wait lang. right? Ultimate slash! Sanji! Van Strong, meron ba bang gagamitin? Wala. Meron namang flicker, not gonna be used at this time. Pero I have to agree with what you said. I feel like sobrang basic niya. And yun na lang ang kailangan mo isipin eh, yung retry. Wala ka ng ibang skills masyado. After mo gamitin yung spatial migration, as in retry na lang isipin mo kasi medyo invisible ka nun. Tama. Ngayon, tinan mo, kinuha ulit siya ni 4D. Kamunti ka pang manakaw, pero Nako. nag-retry din. Okay. Nag-retry si Taz dito. So kita mo, yun Taz na yung dito. trabaho niya. Literal kumuha siya ng hero na pang-retry. Yep, and again, that's the reason why you build Guinevere full tank. Cancel mo yan, Japes. Alright, cool. Alright, so, di ba ang galing? Kahapon Tama kasi, naman. watching the first games of Echo, kaya sila 1-1, is because, I don't know, not to blame Daddy JP pero meron times na inaantay ng Echo yung decision ni JP. So here, in the early game showing na alam ni JP what's a good fight, what's a fight to commit to, ibig sabihin, naka-tempo na. Wait lang, talunan. Uy! Ayan na, tumalon na. And rekta. Dito kay Carl TZ, may maganda namang salod mula dito Hey. sa Netherrealm ni Sanji. Pero tignan mo yan, mataas ang buhay ng mga EVOS Legends members ngayon. Pwede silang dumiretso for the follow-up. JP, of course, circling Eagle para lang medyo maiwasan ang agresuhan dito sa EVOS. Agresibo. That's not a word. Pagka-agresibo. That's not a word. Yun. Pero napansin ko lang, maganda sana yung engagement na yun for Echo if they were in the location. Kasi tinan mo, walang ult yung EVOS. Walang Sobrang laking punish yan. Sobrang laking punish yan, Insan. Pero, wala. The communication was, we'll play the map. Dito tayo. Off camera. What? Woo! Okie-dokie. Okay lang. Nag-spawn was- naman si Sanj. Okay lang that was yun. interesting. Passive. Pero dahil nga sa passive ni Sanji, he's gonna be back on the map. Nice knock-up here coming in from Taz. Huli niya si Sanford. Gonna get that kill with Van Strong. Pero who's gonna get the retribution? Sino pa nga ba? Kundi si Carl TZ. And now the fight is ongoing. Nagamit na din ang final spark. Uy, Yan, lumilipad si Kuya Taz. grabe. Very cutie with the kill. And of course, yung maganda pa rin. Bumalik! It's part 2. Neto, Hila. Netherrealm. Nice hila. Oh my gulay. Veldora going down. Alright. This is Echo Express. And nakakasabay nila yung EVOS. Yung EVOS Legends, mabilis din kasi ito eh. Di ba? Meron din silang Ducati eh. Oo eh. Tigisa silang Ducati. Tama ba? Tama. Oo, di ba? So, sumakasabay. Kaya nga naman trade yun, 1-for-1. And at the same time, so sobrang tagal nung team fight na yon, 2 beses na nagamit ni Sanji yung Netherrealm niya. Ganong kalupit, magsayawan din naman yung 2 teams na to. And with that, we'll check out the item game here. Echo, just barely 900, 1,000 gold ahead. So, maliit na gold dito. Kaya naman kailangan pa rin respetuhin ng Echo yung ginagawa ng EVOS because the fights that EVOS picks, yung mga fights na sigurado ang EVOS na gagawin nila, lalo na kung makakuha si Taz ng malupit na Violet Requiem, maganda nga naman ang bigay. Tama. So, wait lang. Sa baba. Uy, Veldora. Uy, Wow! Veldora! Mali ka yata lang pinasukan na liga doon. Tinabayan mo si Daddy JP kasama si Betty Cutie. Isang napaka-deadly na combo. Double daddy combo yun, Double boss. daddy, man. Mahirap yun. Minagulang. Oo, ginulang. Dinasagulang. Kasi dalawang Dinasagulang. magulang yun. Dalawang magulang. Oh my God. Grown-ups. Grown-up decision yun. grown-ups. Oo. Si Veldora, fight tayo. Hindi, wag. Don't do this. You don't No, want this. no. You don't want this. And ngayon, Brother. nagkagulo yung mapa. Ayan Open. na. Open ang lane ni 4D. Yun ang gusto ni Sanford, no? Gusto niya, magkagulo kayo dyan sa mapa para magawa niya yung trabaho niya on that Benedetta. That's right. Teka lang, Carl TZ. Binisita, finorced out si Taz. And now, mid lane moves for Echo. Oh, there you go. May possibility pa rin ng final slash. Nag-aabang si Van Strong, naghahanap ng angulo. Hindi mo nabibigyan sa ngayon ng Echo. Nasa gilid ngayon, ni Benedetta as well. Going in si Kuya Taz. Pumasok. Buti na lang nakalabas. Nabanggit mo yung magic words, Rakart. Naghahanap ng angulo, pero anggulo. And
real quick, di ba? Alalahanin natin yung match before this. Yes. EVOS versus BTR. Napakalinaw kung ano yung diagram na gustong gawin ng BTR. Range sila. Yes. Ito yung Echo Man in your face, sa may gilid, Galing sa likod. sa likod, Oo, sa taas. gulo. Di ba? So, hindi ganun kadali yung trabaho ni Van Strong. Yan. So ngayon, maghanap ka lang magandang angulo kung saan-saan nasan yung kalaban mo. Hindi sila dikit-dikit. Hindi din sila nasa likod. Hindi sila nasa harap. There you go. 1v1 ngayon. Makipag 1v1 kayo kay Sanford. Nasa likod naman. Oh my God. It's a 3v4 para dito kay Kuya JP. Buhay pa naman siya. And right now, that dance is still ongoing. Oh, lang. Peldora, JP! medyo masakit. JP gonna be surviving for the meantime. And here we go with a crucial last take here. Bang! Oh my goodness, that still gets it. Oy, the turn! The turn! Beautiful turn here, PvP muna, sabi dito ng Echo. And nakuha naman nila ang isa. Will they get more Veldora? Naku po, Bang! napalaban ng masama. Naton ng energy eruption, babagsak siya. Si Beldora, mano na mission eh. Si Benny lang, si Benny lang. Eh, kaso 5 yung bumangga sa'yo. That's what happened there. Sobrahan sa antay. An amazing turn by Echo. Well, yes, na-concede nila yung Lord. Ang talas nga naman din talaga ng retribution ni Taz. Pero sabi ni Echo, hindi. Ito na yun, according to plan to. Collapse, collapse. Collapse, Nagawa napakaganda. nila. They were able to get that collapse. 2 kills, ha? 2 kills. So, hindi din biro, hindi din makakapush masyado yung Lord Waves Hindi na nila kinuha nasulit. ng AF ng EVOS. Hindi na nila sulit. If anything nga, lamang pa sa wave sa may takas. Ayun nga. Yung Echo. Pero yun, ang play nila sa baba. Oy, magandang play mula dito kay Van Strong. Although titiisin naman yan ni Carlito the Bang! Great. Tapos sila pa yata mapapasama. Benny Cutie nandito na, nagwawala. And there you go. That's a triple. Casual lang, men. Casual na triple lang naman para dito kay Benny Cutie. Just Benny things. Ito na yung sasabi natin, di ba? Hahagupit ang bagyo. Talaga naman. Nangyari na nga. Kahit anong likot ninyo, isang force of nature. Ayan. Si Benedict Gonzalez. Balitang-balita mga kaibigan. EVOS Legends, nag-lord na pasama. Nawasagan ang torre sa baba. Diretso na to. Pumasok sa loob ng base. Echo. Nako. Ito yung stop nila, Echo Express, loob ng base ng EVOS. At Oh. tuloy-tuloy na nila to. Ang laki ng lead na to. Ladies and gentlemen, 5K almost ang gold lead ng Echo. Grabe. Under 12 minutes. Paano makaka-recover ang EVOS dito? Alright, number 1 is, Mahirap ah. okay, step by step. Oh. Nakawin tong susunod na Lord. Number 1 1 minute. yun. Mga 1 minute. 70 seconds. Nakawin ni Taz. Number Galingan 1. mo, Taz. Liitan nila yung losses. And then next, siguro mahuli nila si Benny, pero ang hirap eh. Yan, sila yung hinuhuli. Lalo yung mga galaw ni Daddy JP dito, talagang sila yung nahuhuli. And if you, alam mo yung pag kumurap ka, may Sanford bigla sa likod. Nope. It's a very difficult place for EVOS Legends. Not to mention nga, yung sinabi nga natin, wala talagang mahanap na angulo si Van Strong na Wala. maganda. Kasi ang gulo ng Echo. Sobrang Grabe. ganda ng communications nila. Guys, makinig kayo ng Echo mic check. Malalaman nyo na sobrang chill nila mag-usap. Sobrang chill nila mag-call na, oh, hindi, wala dito. wala. Ganun lang. Ganun lang eh. Basic eh. So alam mo na kapag may gusto silang gawin or aware sila sa isang tao, kaya nilang i-communicate yun across all 5 members. Ngayon, tinan mo, muli lang. Cry force with the flicka! Oo, pero tas ang bilis na gumalaw. Kung walang flicker si ano doon, si Kurt, tapos ang Oo. boxing talaga. Men, yung kay Cry, 2 minutes yun. Oo. Yung kay Daddy JP, ilang segundo lang, meron na ulit yan Circling Eagle. Good luck talaga. Ayan na. Now, nawalan pa siya ng ganon, ng flicker, in a very crucial lord of this game. Ganon kalupit ang ginagawa ng Echo right now at every turn. Talagang outclass, kumbaga. Outclass time and time again. Ang pinakamangyayari dito, siguro makachamba si Van Strong ng isang flicker straight into Benny Cutie. Yun ang hinahanap niya ngayon. Yun na lang. And now, oh, here we go. Nice try from Taz there. Subukan niya. Ilan kaya ang tao dito, bush na to? Nakuha siya ng 3. Which means he will have to back off. The Okay. dance is ongoing. Medyo mababa na ang buhay ni Carlito dahil sa Lalim! sayaw. Ayan na, hinihila niya doon si Taz. And pareho na silang low. Pero ngayon, full force box out mula dito sa Echo. Libren Lord para sa Pinas. And that's the second Lord going over in this game. Kasi yung una sa EVOS, Trinade yun. And now Echo 6K ahead. Ito na. Yo. This is the Lord that matters. This is it! Luminous Lord to. Ayan, so ito, walang nadedo. Walang nadedo sa Echo. Malinis, Dun sa Lord. malinis. Malinis na malinis. So ang ngayon, ano ang gagawin mo with Sanford na napakakulit dun sa side lanes with a Lord on maybe the bottom lane of Diretso. this map? Dire-diretso yan. Talagang good luck talaga para dito sa EVOS kung Ayan ano na. ang dedepensahan nila. Ayan na si Lord. Sa totoo lang,
ang totoong problema ng EVOS is si Benny. Si Benny, Basta no? ma-shutdown mo si Benny, kasi sa totoo lang ha, tignan mo to. Tignan mo yung apat. Sanford, Sanji, Cartesi, JP. Ano dyan yung worth it? Walang worth it Wala yan eh. talaga. As in, good luck. Kung saan man makuha mo, sana makadalawa kayo. Parang yun yung sinasabi ni Tal. Sana makadalawang knock-up ka, tatlong knock-up. Yun ang pinaka-the best. Van Strong, nasa na yung Flicker Final Slash na money, ultimacy na kailangan mong gawin ngayon. Sabi nila, you know what? Hindi natin kailangan lumabas ng base. I-clear lang natin. Try to buy some time. One-man Final Slash ang sagot. And of course, si Carlito naman ang dadalihin nila doon. Good Uy. damage output coming in from EVOS dito sa game na to, but they're still the big minion waves. Bang! Electro final blow sa may ilalim, and there's a quick knock-up, forced out, NetherRealm! Ayan na, NetherRealm na para sa parehong kupunan. Ngayon, maklear muna ang mga minion waves. Nagiging very careful ang EVOS. Dikit na dikit. Pati Echo eh, rumirespeto eh. Okay, nice, okay. I see, para tong Hindi ano. sila pumapasok. Para no? tong nag-dance battle, tapos pareho kayong pawis. Pero walang Alam mo bumibigay. na, wala. Oo. Ano pa tayo? May round 2, may round 10 na tayo, round 11 pa tayo. So, they are taking their time. And Echo, nagiging talagang disiplinado. Tama. And again, we've seen Echo fall to this kind of vulnerability na parang umaasim sila. And with this kind of lineup na sila yung may initiative, sila yung proactive parate, as long as alam nilang hindi sila na iisan sa angulo ng EVOS, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kasi lahat ng laban, lahat ng good engage, kay Echo pa rin nanggagaling for the past 5 minutes. And hindi makahanap yung EVOS ng magandang engage kasi nga ang gulo. Ang gulo. Echo, alam nila na ito yung weakness ng lineup ng EVOS na huwag kayong magdidikit-dikit. Parating tayo ang head when it comes to vision, when it comes to positioning, hindi makakalamang yung lineup nila. Alam mo yung si Van Strong, naiinis na. Sige, mag-isa yan. Sige, okay na nga. Go na nga. Parang ito wala na na lang. siyang choice eh. Pre, Fred yan. Ito na eh. Wala eh. Kanina pa ako hindi nag-gold eh. Oo, pero I'm sure, again, these are professionals. They're very, in a nice way siguro yun. Men, wait lang. No. No. Ken. Cannot. No, wag. Yun eh. Oo. So far, I think they are doing a good job in holding. In fairness din sa EVOS, tama yung ginawa nila na sobrang dikit, tas i-force mo agad ng very early yung NetherRealm ng kalaban. At the same time, nag-drop sila ng ganun. That's also a big step. Kung ma-off ang timing ng Echo, yon. That's one step for EVOS. Pero as it is, Sanji yan eh. Mahirap. Si Sanji yan eh. The mid-lane genius eh. At pag kumurap kayo, may i-split push bigla dyan na Sanford. Ay, kanina pa siya nandyan eh. Ayan na. The two-man knock-up kasama yung Lord. Kaso nadamay sila! Bang! Pati EVOS na knock-up! It's a disaster! My goodness! Boom! Oh, there you go. Taz going down means retribution is out para dito sa EVOS Legends. Tapos tuguan pa ang mga miyembro nila. Benny Cutie taking down one. Napauwi na rin naman. Echo gets 2 free kills. Tapos back to business tayo dito. Kunin Back natin to tong Lord na to. business. 17 minutes in. Mabilis ito matatapos to. Hindi magiging evolved Lord ito because Echo wants to finish fast. Yeah, bilisan na natin habang medyo off pa yung death timer sila. Si Crit nasa langit pa nanonood. Oo. And ngayon, ito na yun. Ay! Nakita niyo ba yun? Wala tayong nakita. Wala tayong nakita. Walang nakita. dumaplis. Patayan germs. Teka, Ayun. ano yun? Wala ba sa range yun or na eye for an eye? Feeling ko na eye for an eye eh. Pero magkadikit sila eh. Wala. baka off-angle. Off angle. Oo. Gumagalaw si Sanford. Parang gumagalaw nandun siya sa labas ng triangle. Oo. Okay. Oh, anyway, may ultimate na ulit siya, pero patayan germs. Pero sa ngayon, ito na. Here we go. Papasok na taas. Nice two-man knock-up with the Violet Requiem. Whoa! May counter pang Final Slash. Makuha ni Sanji. Ayan na. Yung sinabi natin kanina, wala nang NetherRealm. Wala Pero muna. back na. Bumalik diba? na ulit siya. Kaya hindi He's worth back. it. Unless si Oh. Benny yung makukuha ninyo. Si Benny talaga. Hindi siya worth it. And right now, ito yung prime time para sa EVOS kasi wala pang immortality si Benny. At, ayan, pahabol pa lang din naman yung NetherRealm. Pero yun yung sinasabi natin eh. Tapos meron pang Winter Truncheon. Good luck talaga. Here we go. Here we go. Lord is walking on the bot side. Nagamit na ang special migration na manggasitan sa pader. Naku po, bigyan nyo na yellow. May bukol yan. And looks like that will be enough to at least slow down Echo. Pero yung Lord nasa baba pa. Mag-re-regen naman si Carl Tizzy with the Guardian Helmet. Okay lang, men. Kahit na batang may bukol yan, batang may laban si Taz. Batang may laban. Okay lang! Up! Here you go. Ay, ang ganda naman ng pasok na ni Kuya Sanford. Nagamit na yung kanyang immortality pero looks like it will be enough to at least get the Lord in position. Maganda pa rin ang counter goal ng Echo. And looks like that's it. One more time. Echo
ang mananaig laban sa Indonesian team na EVOS Legends. Tapos na to. To post na